Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Oras na 2 sandali makalipas po ang ika-5 ng morning. Alamin na po natin, silipin na po natin ng mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Good news! Good news ho para ho sa mga taga-gobyerno. Pamamahagi ng mid-year bonus sa mga kawani ng pamahalaan na arangkada na ngayong araw. Arangkada Balita. Dahil sa matinding init ng panahon, anggat na ang posibleng sumadsad sa minimum operating level sa loob ng 10 araw, mga pananim na bansot. Arangkada Balita. Bilang ng mga Pilipinong kabataan Pilipinong hindi nag-aaral, lumobo na sa halos 11 milyon. Arangkada Balita. DOTR at LTFRB pinagkokomento na ng Korte Suprema sa petisyon kaugnay sa PUV modernization. Arangkada Balita. Balita sa ibang dagat, 8 katao patay sa pagtaob ng bus sa Florida sa Amerika. Arangkada Balita. Balita sa mundo ng pambalakasan, Japeth Aguilar, balik gilas na. Arangkada Balita. Sa showbiz, Sophie Albert at Vin Abrenica, hiwalay na nga ba? Arangkada Balita. At dahil daw sa matinding init ng panahon para sa ating balitang viral, nakaw, kambing, sumama sa outing. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa magandang morning na sa Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong araw po na ito na Miyerkules. Ngayon po ay araw ng biyaya. Ngayon po ay Mayo 15, taon 2024. Kami po inyong mga makakasama. Magandang umaga po, ako pang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Speaking of biyaya, aarangkada na ngayong araw ang pagsisimula ng pamamahagi ng mid-year bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng gobyerno. Ito ang kinumpirma ni Budget and Management Secretary Amenang Pangandaman, kung saan katumbas ito na 1 buwang sahod ng mga government personnel. Ibibigay ang mid-year bonus sa mga kawani na may satisfactory score at nakapagtrabaho ng 4 na buwan sa gobyerno simula Hulyo noong nakaraang taon hanggang ngayong araw, Mayo 15. Kabilang sa mga makatatanggap ang lahat ng civilian personnel kasama ang mga regular, casual at contractual employees, gayon din ang mga full-time at part-time appointed positions sa executive, legislative at judicial branch, constitutional commissions, and other constitutional offices, state universities and colleges at maging yung mga LGU at government-owned and controlled corporations. Bukod dito, kasama rin sa makatatanggap ng mid-year bonus ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Public Safety College, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Corrections. Arangkada
speaking of La Nina, nababahala naman si Marikina City Mayor Marcelino Marci Teodoro na posibleng bumagsak po sa lungsod, lalo't mababang lugar lamang po ang Marikina. Posible pong bumagsak muli ang tubig baha mula sa mga matataas na lugar mula ho sa lalawigan ng Rizal. Sa gitna ito ng direktiba ni Task Force El Nino Chairman at Defense Secretary Gilberto Teodoro na maghanda sa pagpasok ng La Nina. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Mayor Teodoro na pinagpapatuloy ng local government unit ang dredging operations at flood mitigation project upang mabawasan ang baha sa Marikina. Ang inaalala namin, Drew, yung upstream area, yung Masungi reserve sa bandang Rizal, sa Antipolo. Yung yung Marikina River Basin, yung protected area, yung nasa Montalban, San Mateo. Yun ang binabantayan namin dahil systemic ang ang epekto Kung ano yung nangyayari sa taas, lalo na kung kalbo yung kabundukan doon, ang epekto nasa baba. Ipinagmalaki naman ng alkalde na marami ng nagawang proyekto upang maibsan ang epekto ng pagbaha sa Marikina, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Malaki na yung nagawa at may epekto ng nararamdaman. Baring hindi pa tapos, pero nararamdaman na natin yung epekto nito. By pace ginagawa. Inuuna halimbawa ay dredge at lagyan ng slope protection, yung mga river bend, yung pagliko ng ilog, lalo na dito sa may riverbank area, riverbank center, doon sa may bago dumating ang Providence. May Malanday, Tumana boundary. Ito yung mga river bend Yan po ang tinig ni Marikina City Mayor Marcelino Marci Teodoro sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Wala na raw atrasa ng dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, 46 centavos kada kaliwat hour ang taas singil sa kuryente ngayong Mayo. Ito'y dahil sa paglobo naman ng presyo ng kuryente sa spot market kung saan kinuha ng nabanggit na kumpanya ang 30% ng kanilang power supply. Paliwanag ni Meralco spokesman Joe Saldarriaga, kung hindi sila kukuha ng kuryente sa merkado, maaaring kapusin ang kanilang power supply. Arangkada Balita! Hindi pa man ho natin natatanggap ho ang ating pong panibagong bill na mayroon pong dagdag singil. Hala, Namumuro na namang tumaas ang singil ng Meralco sa susunod na buwan. Ayon sa Meralco, ito dahil sa serye ng Yellow Alert o pagnipis ng reserbang kuryente simula Abril 26 hanggang kahapon. Kapatid na napasailalim ang Luzon at Visayas grid sa Yellow Alert status noong Abril 26, 29 at 30. Numipis din ang budget, numipis din ang reserbang kuryente sa dalawang grid noong Mayo 1, 2, 13 at 14. Ipinaliwanag ni Meralco spokesman Jose Aldariaga na nagkakaroon ng epekto sa presyon ng kuryente ang serye ng alert level sa mga naturang grid, kaya't sigurado maghanda na po tayo para po sa panibagong dagok natin pong mga consumer. Arangkada Balita! pinag-uusapan na rin lang ang red alert, yellow alert at kung ano-ano pang kulay ng alert na yan. Nako, nakapagtala po ang Department of Energy ng 11 red alert at 26 na yellow alert sa Luzon, Visayas at Mindanao grid sa loob lamang yan ng halos isang buwan. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Electric Power Industry Management Bureau Director for Irma X. Conde na naitala naman ito mula April 16 hanggang May 6. Sa nasabing bilang, 5 red at 14 na yellow alerts ang pinatupad sa Luzon grid, 6 na red at 10 yellow alerts sa Visayas at 2 yellow alert naman sa Mindanao grid. Iniugnay naman ng ahensya sa mataas na heat index na dulot ng El Nino phenomenon ang madalas sa pagpapatupad ng yellow at red alert status sa mga power grid sa bansa. Arangkada Balita! Asahan ng matatapos ngayong Mayo ang pagpapatupad ng yellow at red alert status ng National Grid Corporation of the Philippines. Ayon kay Isidro Cacho Jr., ang Head ng Trading Operations Department,
Independent Electricity Market Owner of the Philippines, pabalik na sa normal ang supply ng kuryente dahil humuhupa na ang mainit na panahon sa bansa. Empleyado. Arangkada Balita! Sa oras na 11 na sandali makalipas ang alas 5 na ng morning, tanggap po tayo ng ilang mga pagulat buhat sa labas ng impilan. Suporta sa preparasyon sa La Nina tiniyak ng Kamara. Ang detalye ati di Patrol 11 Tina Nolasco. Siniguro ni House Speaker Martin Romualdez na nakahanda ang Kamara na tumulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa paghahanda sa La Nina at pagbaha sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa Pilipinas. Ito ang tiniyak ni Romualdez sa mga opisyal ng DPWH, DILG, DOST, MMDA at DENR sa kanyang pakipagpulong sa mga ito. Ayon sa House Speaker, mahalagang matiyak na maipatutupad ng maayos sa mga anti-flood initiatives kasama ang dredging activities at iba pa para na rin sa kaligtasan at kapakanan ng taong bayan. Sabihin lamang anya ng mga naturang ahensya ang kanilang pondo ngayong budget season ay nakahandaan niya ang mababang kapulungan na ipagkaloob ito. Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, pag-import ng DA ng mga hybrid rice seedlings na basura o nireject ng ibang bansa, naiimbestigahan. Alamin natin ang kabuang report ihatid po ni Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Pinabubusisi ni Senator Cynthia Villar kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang umano'y pag-import ng Department of Agriculture ng mga hybrid seedlings ng bigas na reject ng ibang bansa. Sa pagdinig ng Congressional Oversight Committee on Agricultural and Fisheries Modernization, sinabi ni Villar na may balita na nireject o reject ng ibang bansa ang hybrid rice seedlings dahil ayaw tumubo at binibili naman natin. Mahal anyang imported na hybrid rice seedlings dahil 250 pesos ang kada kilo, samantalang ang local hybrid rice na seedlings ay 30 piso lamang ang bawat kilo. Dati anyang gusto ng mga magsasaka ang imported dahil mas malaki di umano ang nagiging ani, pero ngayon ay inaayawan na dahil ayaw tumubo. Bukod dito, minungkahi ni Villar kay Secretary Laurel na pag-aralan kada taon na pag-import ng bansa ng 10 bilyong pisong halaga ng chemical fertilizer. 30% na o 38% na umano ng soil o lupang taniman sa bansa ang nasira dahil sa chemical fertilizer.
Payo ng United Nations Food Agriculture Organization na palitan ito ng composting. Mabuti anyang gayahin ng France kung saan ipinagbawal na ang chemical fertilizer dahil nakita sa agrikultura ay napupunta lang sa rehabilitation ng mga ilog na napupollute ng chemical fertilizers at pesticides. Ayon kay Villar, ang pambili ng hybrid rice seedlings at chemical fertilizer ay mula sa 30,000 piso na budget ng National Rice Program ng Department of Agriculture. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantalang dako naman tayo sa ating Metro Patrol Report. Ihatid mula Kamanawa ni Aling Beth Samson. Aling Beth. Pinayuhan ng lokal na pamahalang lungsod ng Navotas ang mga benepisyaryo ng Government Internship Program na magsimulang malakas ang pangangatawan sa kanilang trabaho sa unang araw pa lamang at sa araw-araw. Sa kanyang mensahe sa GIP orientation, tinanggap ni City Mayor John Ray Chanco ang 20 benepisyaryo at pinaalalahanan na maging mabuti. Ani Chanco, sa kanilang positibong pananaw at kilos, nagdudulot ito ng mabuting asal na dadalhin saan man mapadpad. Sa pamamagitan niya nito, magdudulot ng magandang pananaw sa lipunan, kaya sa unang araw pa lamang ng pagkatrabaho ay magpakita na ng sigla at katapatan. Ang mga GIP ay pinili mula sa mga kwalipikadong aplikante na ikawalang batch ng programa ngayong taon at sila ay naninilibihan sa pamahalaan mula May 16 hanggang November 21, 2024 at tatanggap ng 610 pesos na sahod kada araw. Ang GIP ay programa ng Department of Labor and Employment na tuwang ang Public Employment Service Office na VOTAS na layuning bigyang oportunidad ng mga kabataang manggagawa sa serbisyo publiko. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Punta naman tayo sa mga lalawigan. Anim katao pinutol daw ang makikipag-ugnayan sa mga kaliwang grupo. Alamin natin ang iba pang mga detalye sa ulat na ito ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Nagapasyang putulin ng 6 na mga individual sa probinsya ng Cagayan ang pakikipag-ugnayan sa makakilawang grupo. Ayon sa ulat, pinangasiwaan ng mga kapulisan ng Alcala Police Station ang pagsuko ng 2 ginang na miyembro ng Anak Tawis Kagimungan sa kanilang nasasakupan at pinangunahan naman ng PNP Santa Teresita, PNP Amulong at PNP Bugay ang pagkalas ng tig-isang miyembro ng parehong grupo sa kanilang nasasakupan. Samantala, sinuldukan naman ng isang 53 years old na lalaki na tumayong pasabilis o courier ng Communist Terrorist Group ang kanyang pagsuporta sa sinalihang grupo at kusang loob din niyang isinoko ang isang unit ng improvised short firearm o PALT na may 4 na bala ng 5.56 mm. Batay sa investigasyon sa pakikipirayam sa mga naturang individual, ay napag-alaman na ilan sa kanila ay pinangakuhan ng mas magandang buhay, tulong pinansyal, tulong para makuha ng mababang rate ng interest sa pautang, pagtaas ng presyo ng pagbebenta ng tabako, agarang pag-access sa tulong pinansyal sa mga oras ng kalamidad at pagkakaroon ng lupang sakahan kapag nasa loob na sila ng organisasyon. Ngunit kalaunan ay nagtanto nila na ang kanilang mga hinain ay ginamit lamang ng organisasyon para mag-recruit ng mga magsasaka at palawakin ang kanilang koneksyon sa ibang mga munisipalidad at ni isa umano sa kanila ang pangako ay walang natupad. Ang pagsuko ng mga supporter ng CPG ay resulta ng serye at iba't ibang pagsasagawa ng PNP Retold Community Support Program sa particular sa mga malayong barangay alinsunod sa EU70 National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o yung NTF-LCAC na lubos na nagpahina sa communist NPA terrorista. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tulong lakas,
DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Babalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga balala oras. O mga taga DPWH, meron na bonus, 5:27 na. Arangkada Balita! Alright, tayo po nagbabalik sa Arangkada Balita sa oras na alas 5:34 na ng morning. Ngayon pong morning ng Wednesday. Ngayon pong traffic jam na naman po. Lalo po sa mga bahagi po ng EDSA. And speaking of EDSA, meron pong mga pagkukumpuni ho dyan. Lalo dyan sa may EDSA Kamaning Flyover. At para po magbigay po ng update doon pa sa mga isasagawa pa na pagkukumpuni ay nasa kabilang linya po natin. Pinalad po tayo at makakausap po natin si DPWH NCR Regional Director Loretta Malaluan. Magandang umaga po, RD. Welcome po sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Magandang umaga po, Sir Drew Nasino and Apo. Miss Judith Estrada Larino Apo. at sa lahat ng inyong tagapakikinig. Salamat Morning po po, ma'am. sa inyo pong pagpapaunlak at batid po namin na kayo po ay abala ngayon pong araw po na ito. Pero hingi lamang po tayo ng update, Ma'am RD, doon po sa isasagawa po, tama ho ba? Retrofitting dyan po sa may EDSA Magallanes Flyover. Kailan ho ba ito magsisimula, ma'am? Anytime soon po, actually po, in-expect natin na next week po ay mag-uumpisa na ang ating pagkukumpuni or pag-retrofit dito sa Magallanes Flyover po natin, southbound. Ngayon po ay may kinukuha lang kaming permit sa ating LGU, kaya po hindi pa nakapag-umpisa. Ito po ay magpapalit po kasi tayo at mag-upgrade ng damage longitudinal expansion joint po ng ating flyover. Ganun din po, mag-a-apply tayo ng carbon fiber sheets and plates doon sa spans 1 and 2 at sa iba pong main members ng ating pong tulay para po mapatibay natin at sa mga inaasahan nating pagyanig po. Okay. So gaano katagal ho itong proyekto po na ito pong retrofitting? Actually po sa ating kontrata po ito ay may 270 calendar days or tinataya po mga 9 months. Wow. Pero ang gagawin po natin, uunahin natin yung pangilalim, yung paglalagay po ng mga carbon fiber sheets at pag-aayos po nung pag-i-inject po ng mga epoxy sa mga cracks. Bago po natin isara partially sa traffic po yung ibabaw ng Magallanes sa pagpapalit naman ng expansion joints. Yung gagawin po natin yung pagpapalit at pagsasara partially ng ating Magallanes southbound after na po nung ating ginagawa dito sa Kamuning Flyover para hindi naman po madagdagan ang traffic. Ang traffic dito sa along EDSA. Okay. Director, good morning po muli, no? May iba pa bang mga lugar dito sa Metro Manila na kailangang isailalim sa retrofitting, sa rehabilitasyon na sa tingin niyo po ay makakaapekto sa daloy ng trapiko natin? Lalo na ngayon, ma'am, magtatag-ulan. Ay, tag-ulan na nga. Bumubuhos na yung ulan, di ba? Siyempre, Umipitik-pitik oo, magkakaroon ng, kumbaga makakaapekto no, sa pagsasagawa po ng mga rehabilitasyon. No? May mga gagawin din po tayong rehabilitation or retrofitting sa iba po natin tulay. Tulad po dito sa Delpan Bridge, dito po sa Bandang Port area. Opo. Ganun po ngayon po ginagawa natin na yung sa Quezon Avenue dito sa Quezon City, northbound and southbound. Gagawin din po natin yung sa Quezon Boulevard na tulay natin, ito po yung sa Quiapo. Maynila. Inaayos naman po natin sa pakikipagtulungan ng MMDA yung mga schedules para nga po hindi magsabay-sabay at hindi naman po sabay-sabay na
mahirapan yung ating mga motorista. Meron din po tayong ginagawang rehabilitation tulad dito po sa bandang Rojas Boulevard na inaasahan naman po namin at talagang bago dumating ang talagang malakas na mga pag-ulan ay matapos po natin ito. Oo nga naman kasi Dapat talaga. oo, on time. bumubuhos-buhos na ang ulan ngayon. Pero so far ho ba, ilan yung ongoing ngayon na mga retrofitting at rehabilitation po dito sa Metro Manila, ma'am? Dito po sa EDSA, bali ang ongoing nga po natin ay ang sinasabi ko po ay sa Quezon Avenue po, yung north and southbound flyover po natin yan Isa, Ito nga pong Kamuning flyover, umpisahan po natin yung Magallanes flyover southbound. Gagawin din po natin yung Magallanes flyover northbound. At siguro po sa pagtatapos bago matapos ang taon ay mauumpisahan na rin po yung pag-aayos natin ng Guadalupe Bridge at yung Tingan Bridge po. Yun. So, unti-unti pala. Unti-unti, So far, meron ng 3 o 4 ongoing. Opo. Tapos binanggit nyo kanina, may binanggit si Director, sakop ng Maynila, Quiapo, no? Kaya po, sa may saka Quezon may isa Bridge. pa, yung sa Delpan. Yan, sa Yan. Delpan. Opo. Maynila. Ma'am, speaking of binabanggit na rin ho naman ni partner Judith na yung tag-ulan po, yan of course, ang sinasabi ng Pag-asa, bandang June, July, talaga mararamdaman na ho natin yan. Kumusta naman ho ma'am, yung inyo pong pakikipag-ugnayan po sa mga LGU para po dun sa pagpapatupad po ng mga proyekto po na yan, lalo na po dyan po kasi kahapon kausap po natin si Mayor Marcy Teodoro Marikina. ng Marikina ma'am. Kumusta naman po ang inyo pong ugnayan sa mga LGU? Maganda po naman ang ating ugnayan sa mga LGU at nakikipagtulungan po sila lahat sa atin. Kasi po, bago po tayo nag-uumpisa sa mga projects ay nagkakaroon po ng meetings at ganoon din po, talaga nakikipag-coordinate po kami para matulungan din naman po nila kami kung sa ano mga problema yung aming kakaharapin sa mga projects sa kanilang lugar. Ma'am, kasama ho ba kayo sa mga ipinatawag ho kahapon para ho sa meeting ho bilang preparasyon po sa La Nina? Kasama po ang DPWH po doon? Kasama po ang DPWH, baka po ang ating secretary ang nag-attend po. Ito lang po na monitor. Opo. Meron din ho ba kayo mga flood mitigation projects, ma'am, na dito ho sa Metro Manila? Kamusta naman ho yung inyo pong mga flood mitigation projects po? Yung mga drainage, of course, ma'am, dito po sa Metro Manila? Sa ngayon po, sa pakikipagtulungan natin po sa MMDA, ay nagkakaroon po tayo ng mga cleaning po ng ating mga drainage. At ganoon din po yung iba po nating waterways. Opo. Meron din po tayong mga pumping stations na ginagawa at natapos na rin po para po makatulong sa baha po dito sa Metro Manila. Okay, ma'am. Saang partikular na lugar, ma'am, yung nakikita ho ninyo na kailangan ho talagang buhusan po ng ganito po mga proyekto, yung mga masasabi ho natin na mga crucial na mga cities o mga places po, ma'am, yung talagang dapat hong pagtuunan ho para humaiwasan pa yung labis ho na pagbaha aside from sa binabanggit ho natin sa Marikina? Alam naman po natin na ang isa rin po nating binibigyan tuon ay itong Manila po. Dahil dito po sa bandang Espanya, sa bandang Blumentritt po, dito sa Papalatap. alam naman po natin na tinitingnan din po natin ang mga lugar na ito, especially pag malakas po ang ulan. Sa bandang San Juan po. Kasi nga po, pag malakas po ang ulan, medyo mabagal ang pagbaba po ng tubig. Ang dahilan na rin po minsan ay yung patuloy na pagtatapon ng basura ng ating mga kababayan sa ating mga waterways.
Naku, sige po. Ma'am, baka meron ho kayong mga karagdagan pong panawagan po. Advisory pa. Advisory pa, ma'am, para kasi yung iba, maigi hong nakakausap ho namin kayo para ho maipabatid sa mga motorista at hindi ho nagkakabiglaan kapag meron ho mga sinasara. Para may mga kalsada, pwedeng di ba? daanan na iba pang lugar, no? Baka meron pa. Iwas. Yes, opo. Baka meron ho Siyempre. kayong mga advisory, ma'am, additional po. At sa ating mga motorista po ay nagpapaumanhin kami kung may konting abala po dahil po sa aming mga ginagawa, lalo na po sa pagre-retrofit nitong ating mga flyovers or tulay along EDSA po at other major routes. Alam naman po natin na ginagawa namin ito para din naman po sa ating safety at sa upang pong tuloy-tuloy ang ating pagta-travel sa araw-araw. At sana po ay may mga alternate routes naman po kaming binibigay, ipinapaskil po sa aming website. At ganoon din po sa website ng MMDA na kung saan nakalagay po doon ang mga pwedeng yung daanan para naman po hindi kayo masyado maabala. Naku, ma'am. Asahan po namin yan. Ma'am Loretta, marami pong salamat, ma'am. Batid po namin na masayang-masaya po mga taga-gobyerno sapagkat may bonus pala. May bonus Mid-year na, ma'am. bonus pala, ma'am Starting Loretta. today, no? Ngayon makukuha. Ngayong araw makukuha. Well, anyway, marami pong salamat sa inyo. RD Malaluan sa inyo pong oras, ma'am. Maraming salamat din po at mabuhay kayo. Thank you. Salamat Good morning Thank you po. po. Ingat po. Yan po si DPWH NCR Regional Director Loretta Malaluan ang inyo pong napakinggan. Magbabalik po muli ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras ay 14 na minuto lamang bago sumapit ang ganap na alas 5. Sa uling bagay na po ng Arangkada Balita sa pagpapatuloy pa rin ang ilang mga tampok na balita, umabot na sa 11 milyong kabataang Pilipino ang hindi nag-aaral. Batay ito sa datos ng Philippine Statistics Authority
hatid yan ni Kakang Louie Angeles mula sa lalawigan ng Bulacan. Yes, good morning, Kaka. Diligay na sa kaayusan ang mga nagtitinda ng sari-saring masasarap na at dekalidad at abot kayang pagkain sa kabayanan ng Baliwag. Inorganisa ito ng pamahalaang lungsod ng Baliwag bilang Lasa Food Park, matatagpuan sa harapan ng simbahan ng San Agustin kung saan naganap ang kauna-unahang halalan sa Pilipinas noong 1907. Naisakatuparan ito sa pamamagitan ng proyektong lungsod-lungsad ng Department of Trade and Industry. Mas maaliwalas ng mabibili at matitikman ang mga pagkain gawang Baliwag na tiyak na babalik-balikan. May 36 na micro, small, and medium enterprise na taga-Baliwag ang nakilahok dito na dati nakapwesto lamang kung saan lugar sa naturang lungsod. Bahagi ito ng pagpasasaayos ng kalungsuran habang pinapabuti ang kalagayan ng MSMEs at produktong pagkain nito na malikhaing pamamaraan. Ang Lasa Food Park ay pinondohan ng lungsod at ng DTI na bahagi sa pagtataguyod ng Philippine Creative Industry Development Act at bisa ng Republic Act 1109. Target din ng Baliwag na mas makilala pa ang gastronomy tourism nito, alinsunod na rin sa National Development Plan ng 2023-2028 ng Department of Tourism. Larito sa Bulacan, ito si Metro Patrol, Louie Alias para sa Simple ng Metodong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Punta naman tayo sa pag-uulat ng ating DWIC Patrol. MWSS dapat daw maghinay-hinay sa warning notice sa mga consumer kaugnay sa mataas pagkonsumo ng tubig. Alamin natin ang kabuang report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Pinaghihina-hinay ng isang consumers group ang Metropolitan Water Works and Sewerage System sa pagbibigay ng warning notice sa mga consumer na mataas kumonsumo ng tubig. Ayon sa United Filipino Consumers and Commuters o ang UFCC, hindi makatwiran ang hakbang na ginagawa ng MWSS. Binigyan diin ng grupo na kailangan ng kanilang customer ang sapat, mura, abot kaya at 24 oras na supply ng tubig, lalo na ngayong matindi pa rin ang epekto ng El Nino phenomenon. Nilinaw ng grupo na hindi dapat isisi ng MWSS sa mga consumer kung tumaas man ang bayarin ng kanilang mga water bill sa panahon ng tag-init. Nabatid na nagpadala ng liham ang UFCC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mabigyang pansin ang naturang issue at para ihiling na ipatawag ang pamunuan ng MWSS para hingan ng paliwanag. Bukod pa dito ay dapat ding ungkatin ang estado ng kaliwadang project na inaasahang matatapos na ngayong taon, batay na rin sa orihinal na plano. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Last but not the least, dako naman tayo sa pag-uulat mula Calabarzon ni Arman Cambe. Isang Bangladesh national ang grabe na sugatan ng pagbabarili ng riding tandem sa barangay San Antonio, San Pascual, Batangas, dakong ika-6 kagabi. Kinilala ng San Pascual Police Station ang biktima na si Nauyed Azim, 35 anyos, at check-in guest sa Mahogany Place, Kayumanggi, Lipa City. Sa inisyal na investigasyon, nakasakay umano sa isang electronic bike si Azim nang bigla mo nitong barili ng isa sa riding tandem na nakasakay sa isang kulay berdeng Sniper 150 motorcycle. Ang mga suspect na pawang nakasuot na jacket at helmet ay mabilis na tumakas patungo sa direksyon ng Batangas City. Agad namang naisugod sa San Antonio Life Care Hospital
sa Lipa City ang biktima. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa impila may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright mga katodos, wala na po tayong oras. Masapit na po tayo sa ating pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Baklaran. Simbang Baklaran po ngayong Miyerkules. Araw din po ng biyaya, araw ng grasya, araw ng mid-year bonus nila ng mga taga-gobyerno. At Sana all. Yeah, sana all. May nagwawala dyan sa gilid. Alright. Bakit naman? Maraming salamat po sa ating mga kasama sa News Center. Muli po, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po, muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. At happy birthday daw kay Jacqueline Santos, ang atin pong Aliw CA, at kay John De Guzman ng tech po ng Jensen. Maraming salamat. Happy birthday. Wow, ganda. Uy, grabe naman yan. Sino ba yan? Ha? Ayan pa. Uy, ba tayo eh. Oh, Siyempre. diba? Oh. Oy, susunod na po mga katodos ang usapang tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. At pagkatapos naman po niyan, panibagong bugso, syempre, muli ng balitaan kasama si John Ibanez sa Pasada Balita. Bye-bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.